Ang lupain ito ay isang daigdig ng mga ugat ng espiritu at mahika. Sining ng apoy na espiritu para sa pagluluto, sining ng pagsakay sa hangin para sa paglalakbay. Kahit ang asong bantay, sa tore ng pintuan ng lungsod, ay may bakas ng ugat ng espiritu. Ang mga mortal na walang ugat ng espiritu, kapag natuklasan, ay pinapatay sa lugar ng Heavenly Daw Alliance. Ganyan ang mahigpit na batas ng mundong ito. At sa hindi kilalang, maulap na kagubatan, may isang lalaki. Ipinanganak kang may putol ng mga Meridian. Walang ugat ng espiritu. Hindi makaipon ng mahiwagang kapangyarihan. Isang itinakwil. 360 taon na akong nabuhay. Ang puso ko ay kasing tigas ng bato. Sa mundong ito, walang anumang bagay na makakapagpagalaw ng aking damdamin, kahit kaunti. Paano nagbubukas ang takip na ito? Tigil. Ginawa yan mula sa Nine Heavens Mystic Iron. Naku! Pasensya na, guro. Ay! Nako, ang buti mong bata. Taos pusong humihingi ng tawad. Kalimutan mo na. Manatili ka lang sa bahay at maging mabuti. Huwag kang gumala. Malaki ang mundo. Delikado sa labas. Naiintindihan ko, guro. Oo. Pasensya na, guro. May mahalaga akong kailangan gawin. Lahat ng ito ay magagawa sa simpleng galaw ng kamay. Hindi ko maintindihan. Kung hindi ako naubusan ng candied hawthorns, hindi na sana ako pumunta sa bayan. Sir, wala po akong choice. Boss, 3 supot ng candied hawthorns. Pasensya na. Masyado akong na-excite. Hindi ko napigilan. Isang mortal ang umiiral sa kontinenteng cultivation, dekreto ng Heavenly Alliance. Patayin ang lahat ng mortal sa unang tingin. Oh, pasensya na dun. Alice? Imposible. Ang artifact ko. Ang walang ingat. Ang hindi angkop. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Paano naman na may isang mortal na nakaligtas hanggang sa ganitong edad? Kavili-vili. Ang alaga ko ay nag-abala sa inyo. Dadalhin ko na siya ngayon. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang tumakbo? Ikaw na makulat na bata. Pasensya na po, Master. Ang bilis ng batang ito humingi ng tawad, at ang ganda pa ng ugali. Nahihiya naman akong magalit. Sige, sige. Mabait na bata. Huwag mo nang ulitin. Salamat po, Master. Master, napagod kayo. Uhaw na kayo. Heto, uminom kayo. Itong upo. Paano ito buksan? Ibaba mo yung upo. Atakihin mo ako, sa puso. Ito na ang huli, kung magandang upo. Para matauhan ka, sa pagkakamali mo. Pumunta ka sa likurang bundok at magsanay. Wala kang candied hawthorn hanggang matapos ka. Opo, Master. Gagawin ko. Si Fanner ay nasa palengke kanina, at nakita ng Heavenly Alliance. Kahit na dumating ako sa tamang oras, at nailigtas siya. Ang mga cleaner ay parang asong ulol. Paano kung sundan nila ang amoy, papunta sa Misty Forest? Ano ang gagawin natin?
cute mo? Ang bilis mong tumakbo? Yung munting cutie na walang espiritual na kapangyarihan ay nagtatago dito. $20,000 handstand squats lang? 5 minuto. Matatapos. Uuwi ako para kainin ang binili kong minatamis na hawthorn. Ang mountain sa Candid Hawthorn ay bundok, at ang hawthorn ay ang hawthorn mismo. Sa kontinenteng ito ng cultivation, lahat ay marunong ng mahika. Ang Heavenly Alliance ay nagtakda ng mga patakaran para lang protektahan ang interes ng mga high-level cultivator. Yung wala, ugat na espiritual. Yung munting sinta ay nabubuhay sa mundong ito ay sayang lang sa espiritual na enerhiya nagpapababa ng buong antas ng cultivation continent. Mga taong tulad niya, walang karapatang mabuhay. May sira na ugat ng espiritu. Munting sinta katulad mo, mas mabuti pang mamatay ka na ngayon. Narinig ko na ang mga salitang ito ng maraming beses. Noon, naisip ko, baka dapat na lang mamatay ako. Pero nakilala ko si Fanner. Iyon ang sandali. Nadama kong kailangan ako. Buong buhay ko ako ay naging isang tanga na hindi makalagpas sa foundation establishment. Ako ay pinagmalupitan. Si Fanner lang ang mahalaga sa akin. Kahit mamatay ako rito ngayon, hindi ko hahayaang hawakan nila kahit isang buhok ni Fanner. Fanner, huwag kang bumalik. Takbo. Takbo hanggat kaya mo. Ikaw na walang ingat na munting sinta. Dahil sabik ka ng mamatay. Saka ko ibibigay ang hiling mo. Oh, bumalik na ang bida. Kaya ikaw pala yung walang kahit anong spiritual root. Ganda. Ah, ikaw. Anong ginagawa mo? Ang Heavenly Silkworm robe ko. Bastos ka. Ininsulto mo ang miyembro ng Heavenly Alliance? Kamatayan! Wala kang kwentang bata. Babalik ako. Ha? Fanner, tanga ka. Takbo. Huwag mo akong alalahanin. Master. Pasensya na. Sa pagkakataong ito, sinuway kita. Ikaw lang ang nag-iisa sa mundong ito. Ang tanging pamilya ko. Hindi kita iiwan. Ang galing ng drama ng pamilya. Bata may angas ka naman. Pero sa akin, ngayon, mamamatay ka. Ikaw, ang nanakit sa master ko? Nagtatago ng kayamanan? Patayin siya ngayon. Kung gayon, ikaw pumunta ka sa impyerno. Hahaha! Ang yabang ng mga salita mo. Ikaw ay isang batang walang espiritual na ugat at gusto mong ipaghiganti ang matandang ito? Ano ang gagamitin mo para labanan ako? Haha, sobrang ignorante mo talaga. Maliit na walang respeto. Hindi mo alam kung sino ang kaharap mo, hindi ba? Makinig ka. Makinig ka. Ito si ang master ng Heavenly Alliance na Enforcement Hall. Thunderclap Master. Isang half-step golden core na makapangyarihan. Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, madudurog niya ang isang mortal na tulad mo maging durog. Fanner, takbo. Huwag mo akong alalahanin. Takbo. Tama na. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Ang batang iyon, kahit tingnan mo lang siya, nakakadiri sa akin. Para sa isang batang mas mababa pa sa langgam, isang galaw lang ang kailangan. Mamatay ka! Impyerno ka. Ngayon, ang kayamanang iyon ay dapat. Ano? Ito, paano ito nangyari? Pwede bang iwaksi ang isang spell sa isang sampal?
Munting magnanakaw ka. Kayamanan. Pinipilit mo akong gamitin ang galaw na iyon? Master Liting, huwag mong gawin. Masyadong malakas ang galaw na iyon, hindi lamang nito sisirain ang kagubatan, kundi pati ang mga mamamayan ay maaapektuhan ng malaking pagsabog ng enerhiya. Ngayon, gagawin ko itong kayamanan na abo. Master, pwede ko bang hiramin ang talisman mo? Kaya ang kayamanan mo ay kayang gumamit ng spells? Walang silbi. Laban sa ultimate move ko, mga ordinaryong spells ay... Itong bata, pinapasan ko siya ng malalaking bato para mag-squats. Para lang lumakas siya, para mas mabilis siyang tumakbo kapag may panganib. Pero siya, gamit lang ang kanyang katawan, nakalusot sa lahat ng uri ng spells. Nakakaloka. Kawili-wili. Napakawili-wili. Matagal na akong nasa makalangit na alyansa. Hindi pa ako nakakita ng halimaw na katulad mo. Bata, paano kung magkasundo tayo? Kung aakyat ka sa bundok Qingyun at dadalo sa seremonya ng sekta ng Qingyun at sa pagsusulit, makuha mo ang unang pwesto. Patunayan mong pinili ka ng langit, ang pinili. Ang score ngayon ay buburahin. Kayo dalawa mula ngayon. Hindi na kailangan mamuhay na parang daga, nagtatago sa malalim na kabundukan. Fan, huwag kang makinig sa kanya. Kung ilantad mo ang iyong sarili, magiging malala ang resulta. Hindi ko kaya na mawala ka, ang nag-iisa kong pamilya. Bata, baka ikaw ay isang halimaw na hindi mapatay. Pero paano ang matandang ito? Basta't magbigay ako ng senyales. Ang walang tigil na paghabol ng makalangit na alyansa ay darating para sa iyo. Maaari mo siyang protektahan sa ngayon, pero magpakailanman, Basta't nigtas si Fan, ang mga lumang buto ko, mawala dito ngayon. Ano naman? Fan, umalis ka, iwan mo ako. Payag ako. Fan, baliw ka. Guro, gusto ko lang na makasama ka, namumuhay ng walang alalahanin, nang hindi na kailangang magtago. Yan lang? Wala namang espesyal. Basta makapasa ako sa pagsusulit ngayon. Magiging opisyal akong disipulo ng Qingyun Sect. Dala ko ang pamana naming espadang mistikong bakal. Espadang itim na bakal? Ano? Mayroon akong anting-anting na jade. Kaya nitong harangin ang isang buong atake ng Key Refiner. Si Ate Ruyan Liu, bihirang henyo ng Qingyun Sect. Sa 18, isa na siyang Foundation Establishment Master. Ang ganda. Kahit sa malayo ko lang siya makita sa sektang ito, para sa sulyap na iyon, ang pagsusulit na ito, ibibigay ko ang lahat. Purihin mo ako. Ito ang pakiramdam. Matapos ang mga insektong iyon, walang itlog sa iyo? Yung nakamagaspang na damit, tatandaan kita. Malapit na ang pagsusulit. Lahat, pumili ng upuan at umupo. Kalmahin ang isip. Umupo. Saan uupo? Walang upuan. Umupo lang kahit saan. Uupo sa wala. Tara ko. Levitation. Sabi ng iba, tanging Foundation Establishment, Grandmaster lang kaya ito ng ganon kadali. Talagang si Senior Sister Liu, ang walang kapantay na prodigy ng Azure Cloud Sect, ang galing ng cultivation. Kahit magsanay tayo ng 100 taon, hindi pa rin tayo makakalapit. Ganyan talaga ako. Ano naman? Nahulog sa harap ko. Kukunin ko lang. Ignoranteng tanga. Papatayin kita ngayon. Senior Sister, kumalma ka. Isipin mo ang mas malaking plano. Dapat ituloy ang pagsubok. Oo, Senior Sister, wag mong patulan ang mortal na ito. Wag mo na siyang pakialaman.
Magsisimula na ang unang pagsubok. Lahat, umupo sa inyong flying sword. Gamitin ang chi para i-drive ang espada. Pumunta sa gilid ng bundok. Spirit root platform. Ang mga hindi makapalipad ng espada, tanggal agad. Huwag, huwag. Tigil ang alog. Ang daming palpak. Yung bastos na bata. Talagang hindi niya maigalaw ang espada kahit kaunti. Hihintayin ko lang kung paano siya mamalimos na umiiyak. Ito. Binibiro mo ako. Batay sa karanasan ko, ang mga baguhan, kahit ibigay nila ang lahat, aabutin sila ng paglipad ng espada nang hindi bababa sa 6 na oras. Muna akong matutulog. Walang makakaalam. Yun na yon? Kapal ng mukha mo. Paano ka naglakas loob na pumasok sa lugar ng pagsubok ng sekta ng Qingyun? Sino ka? Oy, sino yung nagsasalita? Saan ka ba tumitingin? Dito lang. Tumingin ka sa baba. Nakapagtataka. May nagsasalita, pero wala akong makita. Nandito ako, sa ilalim ng mga paa mo. Mukha kang aso? Aso nga ako. Sandali, hindi. Ikaw, bata, wala kang kahit anong espiritual na enerhiya. Wala talaga. Paano ka nakarating dito? Sumakay lang ako. Imposible. Talagang imposible. Kakasimula pa lang ng paligsahan. Paano ka naging napakabilis? Ang sekta ng Qingyun na ito ay pabaya. Dumating sa finish line, walang kahit isang tao, Sinong nagsabing walang tao? Tao ako. Let. pero aso ka. Ah, hindi mo naiintindihan. Ako ay muling isinilang na alagad ng sekta ng Qingyun. Pero aso ka. Sabi ko sa'yo, dati akong tao, totoong tao. Pero ngayon, aso ka. Sige, kung sasabihin mong aso ako, edi aso ako. Pagod na ako. Tapusin na natin to. Kahit na napakabilis mong naipasa ang unang antas, ikaw, bata, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong simula. Bata, Makinig ka. ako ang taga-Suri ay opisyal na nag-aanunsyo ng ikalawang pagsubok ng pagsusulit sa Qingyun sect. Magsisimula na. Isa na naman? Ang nilalaman ng ikalawang pagsubok na ito ay tulungan ako, ang taga-Suri, tuparin ang isang hindi natupad na hiling noong nakaraang buhay ko. Sige. Tapos, Hindi iyon. Noong araw, noong ako ay isang inner disciple ng Qingyun sect, palihim kong inilibing sa ilalim ng nayong ito ng Pear Blossom, isang garapon ng 1,000-year drunken immortal wine. Para maiwasan ang pagnanakaw, naglagay ako noong araw ng 7-star alignment formation sa pagsunod sa tamang pagkakasunod-sunod lamang upang sindihan ang 7 nakakalat na ilaw sa nayon bubukas ang formasyon. Sa kalilitaw ang garapon ng alak. oh, nakuha ko. Parang puzzle treasure hunt lang, di ba? Kaya, ano ang pagkakasunod-sunod para sindihan ang mga ilaw? Ang eksaktong pagkakasunod-sunod, nakalimutan ko. Ganun. Ayoko. Alam ko na, ang unang nakarating dito sigurado. Anong sinabi mo? Ano? Sinabi mo lang na ayaw mo? Narinig ko ba ng tama? Ayaw mo? Ayoko. Ano? Nakuha ko. Malamang mali ang narinig mo kanina. Ang ikalawang pagsubok ay upang matupad ang aking hiling. Ayoko. Hoy, paano ka susuko ngayon? Kung sasabihin mong ayaw mo ngayon, Hindi mo matatapos ang gawain. kung hindi mo matatapos ang gawain, hindi ka makakakuha ng unang pwesto. Kung hindi ka makakuha ng unang pwesto, hindi ka makakapasok sa Qingyun sect. Unang pwesto, munti ko nang makalimutan iyon. Biro lang. Kaya pumayag ka. Nagawa ko. Ako ang unang makukuha sa pagsubok. Dahil ako ang napili, ang anak ng tadhana. Dahil lahat ay nasa posisyon na, ipapahayag ko ngayon ang nilalaman ng ikalawang pagsubok.
7 lampara. Mahigit 5,000 kombinasyon. Aabutin ng walang hanggan para mahanap ito. Oh, hindi ito biro. Ako ang puno ng nayon ng Pear Blossom Village. Maligayang pagdating sa lahat ng mga magiging disipulo ng Qingyun Sect. Pagbati sa lahat ng mahuhusay na kandidato sa pagpasa sa unang pagsubok. Inaakala ko na kayong lahat ay alam na ang nilalaman ng gawain. Ang mga dormitoryo ay naitalaga na sa inyo. Susunod, maaari kayong lahat maglibot ng malaya. Silangang bahagi, 3 silid. Silangan? Silangan? Saan ba ang silangan? Ini, mini, mu. Sige. Nakaramdam ng resonance ang tunay na mata ng Evil King. Ikaw ang nauna, sa akin, ang napili. Ang unang dumating, Yung baliw na Tian Jinling yan! Takbo! Hindi, nauna yung aso. ako si Tian Jinling. Sinong nagtanong? Tigil, saan ka pupunta? Magpapahinga, syempre. Tama ako, di ba? Nagmamadaling tumakas sa labanan. Mukhang ang unang pwesto mo, swerte lang yun. Hindi ako matatalo sa'yo. Kung tutuusin, ako ang pinagpala ng langit. Ang tunay na bida. Ah, congrats. Hemp, ang galing mong magpakatanga. Ginagamit mo itong walang pakialam na pagbabalat kayo. Para itago ang takot mo. Makipagkita sa akin? Nagkamali ka. Naunawaan ko ang lahat. Gusto kong magpahinga. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Nagmamadali kang bumalik sa kwarto mo, may itinatago ka, isang bagay na hindi ka panipaniwala, di ba? Isang pambihirang teknik? O isang mamahaling gamot? Itinatago sa iyong kwarto para lihim na buksan at kunin lahat. Hindi. Galit ka lang dahil nahuli kita. Huwag kang mag-alala, ibigay mo sa akin ang kalahati ng teknik. Tulong. Narinig mo ba yon? Tawag ito ng tadhana. May isang tao na nasa panganib habang gumagawa ng misyon. Bilang pinili. Hindi ko kailanman iiwan ang mahihina, katarungan. Ipagtatanggol ko ito. Ang una ba galing sa entablado? Bahala na. Susubukan ko. Gaya ng inaasahan, ito ang paghihirap na dapat iisin ng pinili, dahil laging nagbibigay ang langit ng mas maraming pagsubok sa may kakayahan. Tulong. Lumabas ka. Tagapagbantay ko. Ganito ba? Kawili-wili. Napaka-interesante. Ang pinili ay dapat tiisin ang mga pagsubok na ito. Laban. Ang hindi pumapatay sa akin ay nagpapalakas sa akin. Ang kulog na ito, sobrang nakakatakot. Ang NPC sa pinto ay nagsabi na ang pagsindi ng maling ilaw ay tatamaan ka ng kidlat. Pero hindi nila sinabi kung ano ang mangyayari pagkatapos kang tamaan. Oh, itong kapangyarihan. Kaya ba nitong pumatay ng tao? Walang mamamatay. Pero, itong Nine Heavens Purple Thunder ay partikular na tumatama sa pundasyon ng mga cultivator. Pagkatapos tamaan, hindi lang ang iyong cultivation ay bababa agad sa unang ranggo, kundi ang Qingyun Sect ay diretsyong kanselahin ang iyong admission at paalisin ka sa bundok. Diretsyong disqualified. Ibig sabihin, ang trial na ito ay ganap ng tapos. Lumayo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bida. Hindi ako natatalo. Lumayo ka, huwag kang masaktan. Tianjin. Nanay, tatay, binigo ko po kayo. Hindi ko po kayang bigyan ng karangalan ng pamilya. Maaaring pumatay talaga ng tao ang kulog na ito. Teka, anong klaseng galaw yan? Hindi man lang niya pinangalanan. At basta na lang. Winasak ang makalangit na kulog. Ah, Wala namang espesyal.
Hindi ba ninyo kaya yun? Sino naman sa mundo ang makakadurog ng kulog gamit ang kamay? Paano na ang iba sa atin ang mabubuhay? Halimaw. Talagang halimaw siya. Bakit mo ako tinulungan? Anong problema? Bilang isang magiging dakilang kultibador, paano ako magpapakita ng ganyang kaawa-awang itsura? Pasensya na. Ako. Masyadong mahirap ang pamilya ko. Talagang wala kaming makain. Narinig ko kung makapasok ako sa Qingyun sect bilang isang alagad, may tatanggapin akong buwan ng spirit stones para ipadala sa bahay para sa pagkain. Kaya todo pilit ko na pumunta at subukan. Pero wala pa akong nakain sa loob ng 3 araw. Kainin mo to. Ito, hindi ko kaya yon. Ano ang kakainin mo? Ako ang pinili ng tadhana, ang itinakdang bida. Paano magugutom ang isang bida? Itong karaniwang pagkain ay nagpapabagal lang ng kultibasyon ko. Ang jerky ko, ang flatbread ko. Kahit ang itinakdang bida ay kailangang kumain. Hindi ako gutom. Sa tingin ko lang, sulit itong gawin. Hindi na kailangan magtago, naiintindihan ko. Siguradong nasa tabi ko ka, bilang pinili, at ganap na nasakop ng aking personal na alindog. Dahil maganda ang panlasa mo, mula ngayon, ikaw ang aking unang alipores. Mula ngayon, susuportahan kita, sasamahan kita sa masarap na pagkain at inumin. Hindi ko yun sinabi. Oo, naiintindihan ko. Kahit alipores, kailangan ng dangal. Tigil. Tigilan mo na ang pagpapanggap na misteryoso. Lahat, tumingin ng mabuti. Ang kompas ng espiritu ay nagpapakita na wala siyang anumang kapangyarihang espiritual. Isang mortal na walang kultibasyon, paano niya nadurog ang makalangit na kulog? Tiyak na nandaya siya. Kung hindi, nagsanay siya ng isang kaduda-dudang demonyong ipinagbabawal na teknik. Ipinagbabawal na teknik? Ano iyon? Ang pormasyon ng tarangkahan ng sekta ng Qingyun ay espesipikong panlaban sa kasamaan. Ang mga nagsasanay ng ipinagbabawal na sining ay hindi makalampas sa unang gate. Siguradong nasunog na sila hanggang abo ng pormasyon noong unang panahon. Kahit hindi ito ipinagbabawal na sining, sa kanyang mga pamamaraan, ang makipagkompetensya sa ating lahat sa isang entablado ay likas na hindi patas. Sir Shen, hindi alam ng batang ito ang kanyang lugar. Naglakas loob siyang nakawin ang iyong kaluwalhatian ng pagiging una sa nayon. Hindi ba niya nakikita ang iyong marangal na katayuan? Kahit ang mga panloob na elder ng sekta ng Qingyun, kapag nakita kanila, kailangan silang maging magalang at mapitagan. Isang payaso lang. Oo. Kung gusto mong patunayan ang iyong sarili, harapin mo ako ng patas at tapat. Duelo ng mahika. Patas at dapat? Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, harapin mo ako ng patas. Sa isang spell duel. Tumanggi ako. Ikaw, hindi ka naman takot, di ba? Hindi. Halatang takot ka. Umiwas ka ng tingin. Hindi ka naman gumamit ng maduming trick, di ba? Hindi. Bilang sidekick ng napili, paano ka ngayon aatras? Labanan mo siya ng patas. Sabihin mo, ano ang patas? Sabihin mo na. Hoy, kayong dalawa. Huwag ninyo akong balewalain. Gawin na lang natin ang pinakasimple. Sining ng apoy na espiritu. Ito ang pinakapangunahing mahika sa mundo ng cultivation. Kung matalo ka, aalis ka sa pagsubok. Pagdating mo sa bundok Qingyun at dumalo sa pagre-recruit ng sekta ng Qingyun at sa pagsusuri, pumanguna ka, patunay na ikaw ang pinili ng langit. Pagkatapos, kanselahin natin ang laban. Kayo dalawa, mula ngayon, hindi na kailangan magtago tulad ng mga daga sa malalim na bundok na ito. Tinatanggap ko. May dahilan ako na kailangan kong. Magpatuloy, kahit ano paman. Mayroon akong Fire Spirit Root, makikipagkompetensya sa akin sa Fire Spirit Art. Hindi siya mananalo. Nakikita mo ba ang tumpok na kahoy na iyon? Tama na ang usapan. Maglalaban lang tayo kung sino ang unang magsindi. Langit at lupa, walang hanggan. Ako'y sunugin ang langit. Imposible.
Hindi ito nakita ng iba. Bilang pinili, nakita ko lahat. May 2 pirasong kahoy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nang pumutol siya, ginamit ang mabilis na pagkiskis para mag-apoy. Tapos, inihagis niya ang mga piraso ng kahoy sa apoy. Siya talaga ang lalaking pinili ko. Mukha kang kawawa, hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Tigilan na natin yan. Lakas ng loob mong hamakin ako. Gagawin ko. Binata, huwag kang magalit. Kaibigan ko ito. Siya ay mainipin at padalos-dalos. Humihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Hinahangaan ko ang iyong kakayahan, binata. Gusto kitang maging kaibigan. Ngayong gabi ng hating gabi, nasa kakahuyan ako sa silangan ng baryo. Maghahanda ako ng simpleng pagkain. Gusto kong talakayin ang mga estratehiya para matapos ang pagsubok. Pararangalan mo ba ako? Oo. Walang kwentang munting bata. Hindi mo man lang kayanin ito. Pinahiya mo ang mukha ko. Ginoo, kumalma ka. Binata, kumalma ka. Walang utang na loob ang batang iyan. Ngayong gabi, kung mangahas siyang pumunta sa kagubatan na ito, kahit kalahating hakbang, Kung darating siya, marami akong pormasyon. Gagawin ko siyang, nang walang nakakaalam, mamatay. Pahihirapan ko siya ng unti-unti. Ipakita sa kanya sa mundong ito kung sino ang boss. Panlin. Sino ang nag-iisip sa akin? Si Master ba? Kuya Lin, Kagabi ng hating gabi, naghintay ako magdamag sa kagubatan. bakit hindi ka dumating? Abala sa paggawa ng candied hawthorns kahapon. Limot ko. Ilang mumurahing hawthorn lang at pinahintay mo ako sa lamig magdamag. Alam ko, wala yon. Kuya Lin, magaling ka. Sa paligsahang ito, goal mo manalo ng una, di ba? Sa totoo lang, ang pinuno ng Outer Sect Assessment ng Qingyun Sect Elder Zhao, ay pangalawang tito ko. sa isang salita ko lang, Gagarantiyahan ko ang unang pwesto. madali lang. Walang manghaharang sa iyo. Ang galing! Gayunpaman, dahil tinulungan kita, kailangan mo ring gumawa ng isang bagay bilang kapalit, kung hindi, parang medyo kakaiba. Tama iyan. Hindi ko sinasadyang madumihan ang sahig, kaya pakilinisin mo. Tigil. Sa liwanag ng araw, naglakas loob kang hiyain ang nakababatang kapatid ng itinalaga. Kahihiyan. Bitawan mo ako! Mukhang may mali siyang pagkakaintindi sa amin. Dadalhin ko siya para linawin ang lahat. Inihingi mo yan, Pogi. lakas loob mo namang sirain ang plano ng aming amo? Gusto mong magpakahero, ha? Ngayon, tutuparin ko ang hiling mo. Hindi ako masamang tao. Kung luluhod ka lang ngayon at magpapatira pa ka sa akin ng 3 beses, taos pusong sabihin mong mali ka, at maawa ako at pakakawalan kita. Yumuko ka. Sa panaginip mo, Matigas ka. Para sa lalaking yan na hindi man lang maglakas loob na umutot, sulit ba? Hindi siya. Kaibigan ko siya. Ang ha ay ha sa Candied Hawthorn. Ang thorn ay thorn sa Candied Hawthorn. Pumili pa ng kaunti ngayon at malapit na nating makamit ang kalayaan sa Candied Hawthorn. Ano yung ingay na yan?
kapal ng mukha mong tumitig sa aming batang amo. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Bilang pinili, wala akong silbi, wala akong laban sa kanila. Hindi ako karapat-dapat maging kuya mo. Hindi ko sinabi na ikaw iyon. Pero kailangan kong sabihin sa iyo, hindi nila gusto na maging kaibigan mo, binubuli ka nila. Pang-aapi? Pinapamasahe mo ang likod at balikat, nag-shine ng sapatos, nagpapatakbo, nagmamop ng sahig. Iyon ang pang-aapi, iyon ang panliligalig. Ganun pala ang ibig sabihin ng pang-aapi. Isang tulad niya na walang kakayahan at mahilig magpakahero. Karapat-dapat na parusahan. Kuya Lin, kung gagawin mo lang ang sasabihin ko, mamayang hapon, ihahatid kita para makita. Si Elder Zhao na namamahala sa pagsusuri ng sekta. Pangalawang tiyuhin ko siya. Kung sabihin ng tiyuhin ko, Hindi lang ang unang pagsubok, maging ang pagpili sa inner sect, mamaya. kaya niyang masigurado na madaling makuha ang unang pwesto. Mas maganda iyan. Sumusunod ang matalino sa sitwasyon. Mula ngayon, sumunod ka sa akin. Kumain at mabuhay ng maayos. Hindi tama, no? Lin Fan, ikaw baliw ka. Siya si Shen Gongzi. Ang pangalawang tiyuhin niya ay, Ang makakapagdesisyon ng kapalaran mo, si Elder Zhao. paano mo lang sinuntok ng biglaan? Hoy! Pinatumba mo siya? Imposible. Kasi nungalingan ito. Ang kapal niya. Ano ang karapatan niya? Lin Fan, nagulo mo na, alam mo ba? Ang pamilya ni Shen Yuan ay masyadong makapangyarihan. Mga taong tulad niya. Elder Zhao, tiyuhin ni Shen Yuan, ay may mahalagang papel sa pagsubok na ito at ginawa mo ito sa kanya. Tiyak na madi-disqualify ka sa pagsubok. Naku, disqualified. Talagang nagulo na ako ngayon. Sinong alagad ang nangahas na sakta ng pamangkin ko? Pagod ka na bang mabuhay? Elder Zhao, Kailangan mong ipagtanggol ang batang master. si Lin Fan ay talagang halimaw. Elder. Binatang Shen, nakita niyang karaniwan si Lin Fan. Mabuti ang intensyon niya. Gusto niyang ipromote siya. Sinabi pa niya na irerekomenda niya si Lin Fan sa iyo. Pero si Lin Fan, hindi lang niya pinasalamatan. Sinabi pa niya, sino ka ba? Ginantihan niya ng galit ang kabutihan. Sinalakay niya ng biglaan ang batang master. Napakalupit at masamang tao. Hindi karapat-dapat sa pagsubok. Hindi karapat-dapat na tumapak sa Qingyun sect. Wala ni isang hakbang. Isang mga api na umaapi sa sariling sekta. Sa Lihua Village na lugar ng pagsubok, ako ang batas. Akala mo dahil mayroon kang kaunting lakas ng hayop, maaari kang mang-api ng iba? Mga ligaw na kultibador na tulad mo. Pare-pareho lang kayo. Kahit magsama-sama kayo, hindi kayo katumbas ng kahit isang buhok sa ulo ng aking pamangkin. Elder Zhao, si Shen Yuan ang unang sumalakay sa akin. Si Lin Fan ay Manahimik. Ang pananakit sa iyo ni Shen Yuan ay karangalan mo. Ano ang katayuan niya? At ano ka? Pumunta ka sa 3. Sinaktan pa niya si Elder Zhao. Ngipin ko. Munting halimaw ka. Narinig ko lang. Ang sinabi niya. Baka wag ko na lang sabihin. kaya pumunta ka at sinaktan si Elder Zhao. Nakapalo na ako ng isang napakahalagang tao. Ang pagpalo sa isa ay katulad ng pagpalo sa dalawa. Walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba? Bro, Elder iyon. Ang pagpatumba kay Young Master Shen ay labag sa patakaran. Ang pagpalo sa isang Elder ay rebellion. Anong walang pagkakaiba? Ikaw ay malinaw na isang psychopath na nagsasalita tungkol sa teorya. Anong klaseng utak mayroon ka? Ang galing ng walang pagkakaiba. Sa teritoryo ng Qingyun sect, walang sino man ang nangahas magsabi ng ganoong mga salita sa akin. Ito ang lihim ng sekta, anitong pambali ng buto at palamon ng kaluluwa. Orihinal na nilayon na harapin ang mga high-level na demonyong halimaw. Ngayon, gagawin kitang ikaw bastos na bata, maging abo sa mundong ito. Sira na tayo, sira na. Ano ang gagawin natin? Mabuti, ang tapang mo naman.
Dahil hindi mo alam kung gaano kataas ang langit, kung gaano kalalim ang lupa, at hindi mo alam kung sino ang hindi mo kayang saktan. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mas masahol pa sa kamatayan, hindi lang ikaw, at si Ling Tian Jin. At lahat ng mga konektado sa iyo. Ipapaalam ko sa sekta ngayon din para kanselahin ang lahat ng iyong mga kwalifikasyon sa pagsubok at ibalik ka sa putik, mga pulubi habang buhay. Bitaw, ano bang ginagawa mo? Kabaong? Saan galing itong kabaong? Basta na lang siyang pumutol ng puno at inukit ito sa ilang galaw. Hoy, ano? Tama ba ang narinig ko? Gumawa lang siya ng kabaong? Bagong gawa ito, di ba? Kakaukit lang, Lin Fan. Demonyo ka ba? Halika, sindihan mo ang apoy. Ma, gusto ko nang umuwi. Mahal, Lin Fan. Anong sinusubukan mong gawin? Palabasin mo ako. Sunugin kita. Lakas ng loob mo? Ako ang Grand Elder ng Outer Sect ng Qingyun Sect. Kaya kitang durugin na parang isang langgam lang. Kung makaligtas ako ngayon, sisiguraduhin ko na hindi ka makakapasok sa Qingyun Sect. Akala mo makakapagtago ka? Kaya kong malaman ang background mo ng madali. May pamilya ka, di ba? Kapag tinawag ko ang mga elite ng sekta, ipapanood ko sa iyo ang mga mahal mo sa buhay. Mamatay ng isa-isa sa harap mo. Baka kaya mong paalisin ako sa pagsubok. At kaya ko ring sunugin ka hanggang abo kahit kailan. Sunog! Patayin ang apoy. Lin Fan, baliw ka! Nasunog ba talaga? Junior Liu, sakto ka sa oras. Tingnan mo ito. Tingnan mo itong munting sinta. Pinahirapan ako nito. Elder Zhao, nakulong ka sa kabaong at sinunog ng bagong alagad sa pagsubok. Kung lumabas ito, paano pa maililigtas ng Qingyun Sect ang mukha? Papaano mo ako masasalitaan ng ganyan? Buisit, bakit ba kailangan? Si Liu Ru yan. Siya ang nanguna sa pagsubok noong taong iyon at ang pinakamahusay na panloob na alagad na nakita ng sekta sa isang siglo. Personal na alagad ng Grandmaster, nasa Golden Core stage na sa murang edad, walang hanggan ang kinabukasan. Kahit isa akong elder, hindi kasing dangal ng kanya ang aking katayuan. Hindi ko dapat siya galitin. Junior Liu, ang batang ito ay malisyoso at sinasaktan ang mga kapwa alagad. Naglakas loob pa siyang saktan nang nakamamatay ang isang elder na katulad ko. Isang napakasamang tao, isang demonyo. Kung makapasok siya sa Qingyun Sect, magiging kahihiyan ito sa sekta. Senior Sister Liu, hindi lang siya nagsunog ng isang elder, kundi malubharing sinugatan siyang Master Shen. Siya ay isang baliw. Ang batang ito ay pinahiya ako sa unang round, at ngayon, hindi man lang ako tiningnan sa mata. Nakakainis talaga. Lin Fan, sumama ka sa akin. Fan Lin, alam mo ba, kung bakit ako nagpakita ngayon sa nayong bulaklak ng teras na ito? Dahil ba pinulot ko ang mga hawthorn mula sa nayon? Hindi, Dahil gumawa ako ng candied hawthorn sa dorm ko. hindi. Ha? Nakipag-away ka sa pagsubok, hayagang binugbog mo si Yuan Shen ng malala, naglakas loob ka pang sumuway sa nakatataas mo, at hayagang sinunog mo ang isang elder ng panlabas na sekta. Alam mo ba, ito, sa Azure Cloud Sect, ay isang krimen na magpapabunot ng iyong mga litid at magpapabali ng iyong mga buto. Oh, Iniisip mo ba na si Yuan Shen ay isang ordinaryong bagong alagad? Siya ay sinusuportahan ng imperial na korte. Ang pamilya Shen ay may malalim na ugat sa Azure Cloud Sect. Ang kanyang mga koneksyon ay lampas pa kay Elder Zhao. Ang ginawa mo ngayon ay parang ginalaw mo ang pugad ng putakti. karapat dapat lang sa kanila. Hindi mo man lang inisip ang mga kahihinatnan. Kahihinatnan? Anong uri ng prutas iyon? Si Elder Zhao ay nagpadala na ng senyales. Ngayon, hindi lang ang Azure Cloud Sect ang nagbabantay sa iyo. Ang mga eksperto ng imperial na korte ay malamang nasa daan na. Alam mo ba, inutusan ako ng sekta na puntahan ka muna. Papaalisin mo ba ako sa pagsubok? Kung ganoon, hindi ko sana pinaalis si Elder Zhao.
Naipadala ko na ang balita sa pinuno ng sekta. Sa pagbibigay ng aking kasalukuyang tirahan, Yun Miao Peak, sa nakababatang kapatid na babae, kapalit ng iyong karapatang magpatuloy sa pagsubok. Kaya, tinutulungan mo ako? Fan, sa totoo lang, dati talaga namang hindi kita gusto. Akala ko mayabang ka at walang galang sa nakatatanda. Dati akala ko tayo ay ganap na mula sa ibang mundo. Hindi tayo magiging magkaibigan. Pero ngayon, ipinagtanggol mo ang mga ordinaryong disipulo. Nagbago ang isip ko. Tatanungin kita ng isa. Dahil alam mo ang tungkol sa royal backing ni Yuan Shen. Alam mo na kaya kanilang mawala ng walang bakas sa mundong ito. Ikaw, hindi ka ba natatakot? Sa tingin ko lang, nagkamali ako. Baka hindi ko makamit ang layunin kung bakit ako pumunta rito. At saka, nagsisisi ka. Walang pagsisisi. Itinuro sa akin ng aking master. Tratuhin ang iba ng may kababaang loob at kagandahang asal. Huwag mang-api sa mahihina at huwag gumamit ng kapangyarihan para mang-api. Mali sila. Fan, alam mo ba, palagi akong naghinala na ang sistema ng mundong ito, ang mga makapangyarihan at may impluensya ay likas na nakahihigit. Ang mga pinoprotektahan ay kayang walang hiyang nakawin ang bunga ng paggawa ng iba. Kami, ang mga ordinaryong tao, na umaasa sa aming sariling lakas, nagsasanay araw at gabi ng walang pahinga. Ang tuktok na inakyat namin ng buong lakas. Para lang malaman na ito ay mga taong tulad ni Yuan Shen na ipinanganak na may walang kwentang simula. Akala ko dati na kung magsasanay ako ng husto, kung ginawa ko ang lahat ng perpekto, makokontrol ko ang sarili kong kapalaran. Ngunit ano ang nangyari? Lahat sa sekta, mula sa matatanda hanggang sa mga alagad, lahat ay pumapabor doon. Bunso na kapatid na babae na puro pagpapakyut lang. Gusto niya ang breakthrough pill ko. Sabi ng master, ang nakatatandang alagad ay dapat kumilos na parang nakatatandang alagad. Kailangan kong magbigay. Gusto niya ang frost sword ko. Sabi ng matanda, ikaw ang panganay na kapatid. Dapat mong alagaan ang mahihina. Tama na. Bakit kailangan kong magsanay araw at gabi? Sa huli, lahat ng oportunidad ay ibinibigay ng libre sa isang walang muwang na bunso. Dahil ba nakatatanda akong alagad? Bakit pa maging senior disciple? Dahil sa pamamagitan ng pagpapanatili ng aking kasalukuyang posisyon at patuloy na pag-angat ng mas mataas, saka ako magkakaroon ng boses. Baka isang araw, kapag sapat na ang taas ko, sa pamamagitan ng sarili kong lakas, mababago ko ang baluktot na mundong ito, kahit kaunti lang, kahit isang maliit na bahagi. Fan, iba ka sa kanila. Ikaw, gusto mo bang makipag-alyansa sa akin? Para makuha ang unang pwesto sa pagsubok na ito. Ang layunin ko ngayon ay ang maging number 1. Sa wakas, nakalabas ka na. Natutuwa lang ako na buhay ka. At least buhay ka. Lin Fan, ang pagligtas sa iyo ay unang hakbang pa lang. Mas malalaking hamon ang darating. Master, uminom po kayo ng tsaa at huminahon. May mabuting intensyon si senior sister. Lagi siyang mabait at maganda, at nagmamalasakit sa lahat. Tiyak na nakita niya si Lin Fan, at tinulungan siya dahil sa awa. Hindi tulad ni One Air, na malamya. Bukod po sa pananatili sa tabi ninyo, wala po akong maitutulong. Lalong hindi ko po kayang pasanin ang mga pasanin ninyo. Para sa isang hindi kilalang batang ligaw, talaga kang lumampas sa Elder Council. Alam mo ba ang pressure na inilalagay ng maharlikang pamilya sa atin? Master, huwag po ninyong sisihin si senior sister. Ako po ang may kasalanan. Kung sana po si One Air ay kasing galing po niya, hindi na po ninyo kailangan ipagpalit ang tahanan ni One Air sa pinakamagandang Spirit Peak, ang Yun Miao Peak, bilang kapalit. Pakinggan mo iyan. Kung ikaw ay kahit kalahati lang kasing masunurin at matamis gaya ni One Air, hindi sana ako mapapasok sa gulo na ito ngayon. Lilipat ka mula sa Yun Miao Peak, papunta sa Reflection Cliff sa likod ng bundok at magmuni-muni. Master, napakalamig po sa Reflection Cliff. Si senior sister po ay napakarupok. Hindi po niya kaya. Ako po ang may kasalanan. Parusahan ninyo po na lang ako. Mabait si One Air. Ngunit ang lahat ng ito ay sarili niyang kasalanan. Lin Fan, hindi lang ikaw ang nakaharap sa hamong ito. Guro, galit pa po ba kayo kay ate? Sa totoo lang, si ate naging tanga lang po. Huwag mo nang banggitin. Sa tuwing nababanggit siya, nagagalit ako. Guro, kumalma po kayo. Huwag po ninyong hayaang makasama ito sa inyo.
Nakikita ko pong nababagabag kayo, Guro, at talagang nasasaktan po ako. Sana po ay makatulong ako sa inyong pasanin. Ang thoughtful mo naman. Nakakagaan ng loob ko. Guro po, dahil nagpupumilit si ate na protektahan si Lin Fan, baka pwede po akong sumali sa pagsubok na ito. Kalokohan. Sobrang delikado ng pagsubok. Mahina pa ang iyong pagsasanay. Bakit ka pupunta doon? Guro, gusto ko lang po, para sa inyo, bantayan sila para masiguradong hindi na sila magdudulot ng gulo at magdala ng gulo sa inyo at sa sekta. Bukod dito po, para sa akin po, ito ay bihirang pagkakataon para lumago. Gusto ko rin pong umunlad at maging kasing husay ni ate sa lalong madaling panahon upang tumayo sa aking sarili at makibahagi sa inyong pasanin. Nakakatouch na nag-aalala ka. Sige, kasama mo ako. Walang mangahas na saktan ka. Sige. Salamat po, Guro. Hindi ko po kayo bibiguin. Liu Ruyan, sinusubukan mong makuha ang gwapong iyon para makabalik ka? Managinip ka pa. Hindi ko hahayaan ang sino man na pumanig sa iyo. Fan, ang kasanayan mong ito, paano mo ba natutuhan iyan? Sa mundo ng kultibasyon, nakakita na ako ng mga alchemist at tagagawa ng artifact na gumagawa ng ordinaryong merienda napakagaling. Talagang ikaw ang una. Paano mo ba ginagawa itong napakasarap? Dahil mahal ko ito. Tunay na lalaki, gumagawa ng minatamis na hawthorn. Wow, ang bango. Mukhang napakasarap. Kuya, malayo ang nilakbay ni One Air. Gutom na ako. Pwede bang isa? Isa lang, please? Ah, inubos mo ang buong kaldero. Ganyan mo tratuhin ang pinili? Kinain ko ito ng patas. Walang makakalaban sa paawa effect ko. Sino mang lalaki na makakita ng ganitong inosente at marupok na tingin ay tiyak na mahuhulog sa aking paanan. Ibibigay sa akin ang pinakamagagandang bagay. Kalahating araw na akong naglalakbay, gutom na ako. Ang maliit na pulang prutas na ito ay mukhang napakasarap. Pwede bang tikman ni Wanerang isa? Wala na. Hindi. Kanina may isa pa. Inilagay mo sa bibig mo, di ba? Inilagay mo talaga sa bibig mo. Hindi. Kanina may isa pa. Hindi. Ikaw! Bakit mo ginaganyan si Warner? Sobra na talaga yan. Mabuti na lang at ginawa ko ang masusing pananaliksik bago pumunta. Si Ling Tianjin na ito ay ang kuya ni Lin Fan. Mukha siyang mainitin ang ulo na tanga. Kung gagamit ako ng kaunting alindog, gagawin ko siyang tapat kong tagasunod. At pagkatapos, ang gwapong si Lin Fan ay magiging sunod-sunuran sa akin. Kuya Lin, pakiusap, wag mo po siyang sisihin. Hindi ako galit. Alam ko, ito ay, pagkatapos ng lahat, mga gamit ni Lin Fan. Pwede niyang gawin ang kahit anong gusto niya sa mga ito. Kung may dapat sisihin, ako lang po. Nagmalabis po ako. Sinabi ko na hindi kita sinisisi. Sa tingin ko lang napakagaling ni Lin Fan para makagawa ng isang bagay na napakabango. Araw-araw akong nagsasanay ng mabuti at hindi pa ako nakatikim ng kahit anong katulad nito. Medyo naging gahaman ako at hindi ko napigilan ang pagtikim. Kasalanan ko ang lahat dahil naging bata ako. Napagalit ko po kayo. Bakit ang taong ito ay mas mahirap kausapin kaysa kay Ling Tianjin? Sayang, wala man lang akong swerte na makatikim kahit isang kagat. Ang malas ko talaga. Nakakaawa naman. Isang magandang babae sa kanyang mga bisig. Sinong normal na lalaki ang makakalaban? Sa pagkakataong ito, kailangan kong mapasakamay si Ling Tianjin. Kapag naging tapat kong tagasunod siya, tingnan natin kung ano ang magagawa ni Senior Sister para labanan ako. Ling, ikaw, bakit mo binubuli si Waner? Ha, wala akong ginawa. Yung mga sinabi mo kanina, kasinungalingan ba lahat iyon? Masyado si Fan, at iba pa? Sinasabi ko, ikaw ang sobra. Babaeng tulad mo, bakit ang sakim mo? Nagsumikap ako, nagputol ng kahoy, nagsindi ng apoy, para gawin ang mga hawthorn na ito. Dumating ka, at gusto mong kainin itong handa na. Tama. Paano ito nangyari? Nasa Qingyun sect ako, kaya kung ano gusto ko, makukuha ko, ang munting junior sister. Kung pumutok ang isang luha ko, yung mga senior brother at elder na iyon, bawat isa sa kanila, ay ibibigay sa akin ang kanyang puso't kaluluwa. Wala akong paraan na ako'y matatalo ng dalawang ito na walang alam na mga gago. Pasensya na. Si Warner ay masyadong mapangahas. Dahil sa akin, kayong dalawang kapatid ay nagkamali ng pagkakaintindi sa akin. Sa totoo lang,
si 1R, ay hindi rin naman gusto ito. Mababaw ang cultivation ni 1R, at mahirap ang pamilya ko. Ilang araw na akong hindi kumakain. Kung magpapatuloy ito, tiyak na hindi ako makakasali sa pagsubok. Kung mabigo ako sa seleksyong ito, tiyak na mapaparusahan ako. Sobrang takot ni 1R. Kayong dalawang kapatid ay napakalakas. Pakiusap, tanggapin ninyo si 1R. Oy, Fan, kinain mo lahat ng hawthorn. Ano ang kakainin natin sa tanghalian? Mga baboy ramo, sa likod bundok. Fanlin, Tianjinling. Kayong dalawa, mga bulag na gago. Hindi pa ako tapos sa inyong dalawa. Makinig kayong lahat. Matatapos na ang pagsubok sa isang araw na lang. Kung walang sino man ang makakaya na makabasag ng maze ng nayon at makapasa, kayong lahat, tatanggalin. Ngayong taon, ang Qingyun sekta ay hindi tatanggap ng anumang bagong disipulo. Hindi ako naniniwala. Pagsindi lang ng ilaw. Subukan ko. Ay, Naku, mali ang pagkakasunod-sunod ng ilaw. Ang mga tao ay ite-teleport palabas ng trial ground. Mapapahamak tayong lahat. ano gagawin natin? Dadaan ako. Sikat ng araw sa burner, lilang usok, ihaw ang baboy ramo, dagdagan ng asin. May mga salita. Tingnan ko. Linfan, iho. Talagang henyo ka. Kaya, gagamitin natin ang baboy? Inihila ang akasya sa entablado, nakasabit ang buwan ng balon sa harap ng baboy. Nandito lang ang clue. Sa dami ng salita, baboy lang ang alam mo. Giling ang bato punong akasya entablado, bibig ng balon templo ng manliligaw, kulungan ng baboy. Nalutas na ang puzzle. Tara, charge! Mabuti. Galing. Ang 6 na ilaw sa baryo ay tugma lahat. Kailangan natin ng 7 ilaw. May mali. Bakit hindi pa tayo na teleport sa susunod na level? Kailangan natin ng 7 ilaw. Alam ko. 7 ilaw pala. Kailangan mo ba talagang maging ganoon ka-enlightened? Wala na talaga. Hinahanap na namin ang buong baryo. Hinalughog ang hukay ng kubeta ng 3 beses. At hindi pa rin mahanap ang ika-7 ilaw. Konti na lang ang oras. Talaga bang, mawawala tayo sa huling level na ito? Hindi ako si Suko. Mga darling, hindi man lang malutas ang puzzle na ito. Umuwi na lang kayo at magpakain ng baboy. Nahanap ko na. Sabi ko, Fan, sinusubukan mo bang malampasan ang pagsubok? Nababaliw ka ba? Iyan ang kay Goye. Ano na nga ba? Tinatawag mong lampara ang bagay na iyan? Sa tingin ko, may tubig sa utak niya. Sinaktan pa niya si binatang Shen Yuan at si matandang Zhao. Ibig kong sabihin, ang batang ito ay talagang isang walang takot na hangal. Lakas loob mo bang galitin si Guye? Naghahanap ka ng kamatayan? Sa unang pagsubok, ang aking nakababatang kapatid na si Fan ang nanguna. Ang 6 na nakatagong password ng formation ay sanayong ito. Sino ang naglantad sa mga ito? Ang aking nakababatang kapatid na si Fan. Isang henyong walang kapantay. Walang utak na sinta. Isang bulag na pusa ang nakahuli ng patay na daga. Ilang beses lang siyang pinalad. Ang dilaw na asong ito ay hindi madaling harapin. Sa ganoong pagkakasala, tiyak na si Fan ay itataboy mula sa bundok at durugin hanggang pira-piraso. Tatayo ako rito at papanoorin kang mamatay. Ang ika-7 lampara. Nasa iyo ba? Sinta. Tama. Ito ay sa Panginoong ito. Kayamanang Pure Yang. Paano ito nangyari? Hindi man lang ito nagwala? At hinayaan pa nito ang kayamanang ito mahanap ang target nito sa swerte? Tumpak! Dog Lord, dahil nahanap mo ito, maawa ka, at sindihan ito, para makadaan kami. Sa panaginip mo, Ang ika-7 lampara ay hindi madaling sindihan. ang Dog Lord na ito ay dapat nasa mabuting kalooban. Tunay at tapat handang tumulong sa inyo. Madali lang yon. Dog Lord, sabihin mo lang sa amin ang gusto mo. Basta ito ay magpapasaya sa iyo, ang iyong mga alagad ay dadaan sa apoy at tubig para sa iyo. Nang walang pag-aatubili. Matagal na akong nakaupo dito. Masakit ang balikat ko. Gutom na ako. At tuyo ang lalamunan ko. Dog Lord, kumain ka muna. Dog Lord, kamusta ang diin? Dog Lord, uminom ka muna. Pwede na ba kaming dumaan? Anong nagmamadali?
Malayo ka pa. Wala pang isang oras ang natitira. Kung mabibigo kami, wala na lahat. Kailangan ko pa ring manalo ng una at mamuhay ng payapa kasama si Lolo. Ang pasensya ko ay nauubos na. Fan, huwag kang padalos-dalos. Kung magagalit ka sa kanya, wala sa atin ang makakapasok sa gate ng Qingyun sect. Alam ni Waner na malakas ka, pero dapat tayong mag-ingat. Paano kung samahan kita para matapos ang misyon? Kung tutuusin, mas malakas ang marami. Magandang punto iyan. Dahil may nagsusumamo. Ako, si Goye, bibigyan ka ng isa pang pagkakataon. Nauuhaw ako sa kumakain ng manok dito. Pumunta ka sa likurang bundok at pumili ng sariwang spirit tea. Gumawa ng tea cakes at dalhin mo. Basta masiyahan ako, liliwanag ang ilaw. Gusto mong pumasa sa pagsubok? Managinip ka pa. Basta nandito ako, buong buhay mo, hindi ka makakapasok sa Qingyun sect. Pasensya na, Fan. Hindi sinadya ni One Air. Sobrang sabik akong tumulong. Nadulas ako. Ako. Talagang hindi ko sinasadya. Huwag kang magalit, okay? Naku, Nima. Masyadong malaki ang apoy. Ako, hindi ko alam paano gamitin itong bellows. Mukhang sunog ang tea cake. Maraming tao? Tumataas ba talaga ang lakas? Sir, pakityaga na lang ito. Sira na tayo. Lahat tayo matatanggal. Dahil sa itim na cake na ito, galit na galit ako. Fan, tingnan natin kung paano mo ito babaligtarin. Ang ingay. Hehe. Wow, ang sarap ng munting tea cake. Paano nangyari iyon? Imposible. Ikaw kasi whoosh. Whoosh, itinapon mo yung tea cake. Hindi mo man lang ito kinain. Etika profesional? Nasaan ang professional ethics mo? Nagawa natin. Sa wakas, nalampasan natin ang level na ito. Tumahimik kayong lahat. Opisyal nang tapos ang ikalawang pagsubok. Sa totoo lang, ang sinubok ng ikalawang pagsubok ay hindi pala paglutas ng palaisipan, kundi ang inyong kakayahang magtulungan at ang inyong malaking pagmamalasakit. Natuklasan ni Lin Fan ang sikreto ng huling pormasyon. Hindi niya itinago ang impormasyon. Si Ling Tianjin, matapos malutas ang palaisipan ng parol, ay nagbahagi ng lahat ng walang reserbasyon. Sa lahat, ang level na ito ay walang ranggo sa totoo lang, pero bibigyan ko kayo ng puntos at ranggo pa rin. Lin Fan, perpektong marka. Ling Tianjin. 70 puntos. Guye, hindi ito patas. Puro takbo lang ako. Minasahe ko pa nga ang balikat at binti mo. Bakit pangalawa si Ling Tianjin? Dahil siya ay mabait. Binabati ko kayong lahat sa pagpasa ng ikalawang level. Susunod ay ang inyong huling pagsubok, lumilipad na espada Kuju. Ang huling round ay Flying Sword Kuju. 6 na tao bawat kupunan, bumuo ng sarili ninyong kupunan. Ang mananalong kupunan ay susuriin para pumili ng MVP. Ang nagwagi ng MVP ay magiging first place sa pagsubok na ito at makakapasok ng diretsyo sa intersect. Ang mga walang kupunan ay maaaring pumili ng panig. Ang mga tama ang taya ay makakapasa din. Ako si Yuan Shen, alam ng lahat, sigurado ako. Ang mga gusto ng first place, lumapit sa akin. Guys, tingnan dito, sumali sa amin. Babaguhin natin ang sitwasyon, dadalhin namin kayo sa tuktok.
Kuya Ling, may pagkain ba ang team mo? Fanlin. Ito ang personal charm ng Destined Son at leadership. Sa ilang salita lang, nakapag-recruit ako ng 3 magagaling na mandirigma. Malinaw. Doon, hindi ka lang makapasok. Tapos na ang oras para sa pagbuo ng koponan. Ang mga koponan na kulang sa 6 ay madi-disqualify at tatanggalin agad. Fanlin. Hindi pa tapos ang away natin. Isang grupo ng mga cute. Kahit na nakapasa kayo sa unang 2 round, ano naman, nagpapakita lang. Hindi man lang kwalipikadong sumali. Lumayas, bumaba sa bundok. Kulang ang tao. Lumayas. Hindi ka man lang makakapasok sa kompetisyon. Umuwi na kayo. Umuwi na kayo. Umuwi na kayo. Ito ang pagsubok sa pagpasok para sa mga bagong disipulo. Bilang senior na disipulo ng Qingyun Sect, paano ka makikialam? Kung totoo ang sinabi ng guro, kung gayon, Tumahimik ka. Gagawin ko ang gusto ko. Wala kang karapatang magsalita tungkol dito. sasama ako sa team ni Lin Fan. Pakiusap, mga kuya, huwag ninyo akong tanggihan. Ang galing! Hindi ako matatanggal. Pag uwi, wala nang tsinelas na palo galing kay nanay. Lin Fan, ang damit na ito sa iyo, hindi ba't nagpapakulo ng iyong dugo? Ano sa tingin mo? Excited ka na ba? Handa nang pumunta at manalo? Hindi talaga ako marunong lumipad gamit ang espada. Ha 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 ha. Ang unang pagsubok, paglipad gamit ang espada, iniwan mo ang lahat sa malayo. Sinira mo ang record at nakuha ang unang pwesto. At ngayon sasabihin mo sa akin na hindi ka marunong lumipad gamit ang espada. Sino ang maniniwala dyan? Hindi talaga ako marunong lumipad gamit ang espada. Huwag kang magpigil, ibigay mo ang lahat mo at sumama ka sa akin, kuya. Sa malawak na arena na ito, sabay nating sindihan ng maliwanag ang ating kabataan at mga buhay. Ito ang pinakatanyag na kaganapan ng Qingyun Sect Flying Sword Soccer. Ngayon, sabay-sabay tayong ibigay ang lahat, pawisan sa kalangitan, hayaan ang ating mga pangarap sa itaas ng langit, na ito lumiwanag ng maliwanag. Flying Sword Soccer. Opisyal na nagsisimula. Parehong koponan, lumipad at pumasok sa field. Lin Fan, dapat manalo ka. Hindi talaga ako marunong lumipad sa espada. Lin Fan, bata. Tara, lipat na. Malapit nang magsimula ang kompetisyon. Lin, ikaw ang nakabasag ng record sa sword riding trial. Ngayon, sa pamumuno mo, ang team natin siguradong mauuna. Tama, Boss Lin. Go! Taunang paligsahan ng Qingyun Sect. Paligsahan sa pagpili ng alagad. Ang huling round ay opisyal nang nagsisimula ngayon. Sa paliksahang ito, ang mananalong koponan. Diretso sa inner sect. Susunod, mga elder ng inner sect ay personal na gagabay sa inyong pagsasanay. Isang magandang kinabukasan. Kaya ang ultimate winner, ito ba ang makapangyarihang Elite Victor Team? O ang team na pinamumunuan ni Tianjin Ling, Burn Together, Forever Tomorrow Life Team? Tingnan natin. Kayong mga Na hindi man lang marunong tumayo sa espada, kayong mga basura. Akala mo makakalaban mo ako para sa inner sect. Kaawa-awa. Lalaki. Kailangan mo pa siyang protektahan? Lin Fan, anong ginagawa mo? sinabi ko na sa'yo, talagang hindi ako marunong lumipad gamit ang espada. Iwan. Tingin. Yung gwapong lalaki doon, si Lin Fan. Siya ang nagningning sa unang round. Ngayon, lumalabas na ang tunay niyang kulay. Ha 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 ha. Naglakas loob siyang mang-away sa akin dati. Ngayon, pipilitin ko siyang umamin na talo siya. Malamang natatakot na, nanginginig ang tuhod, umihi sa pantalon. Hahaha. Isang pogi tulad niya, dapat na lang umuwi. Para di na siya mapahiya. Gusto ko nang umuwi. Hindi talo ang kaibigan ko. Ang mga kasamahan ng talo ay talo rin.
At araw-araw siyang nagyayabang na siya ang bida. Kung ako ang tatanungin, parang paa ng baboy siya. Umuwi ka na sa nanay mo. Ang boring. Pero, Kung uuwi ka ngayon, matatalo ka. Para mabuhay ng payapa, kasama ang iyong guro. Lumipad ka. Fan. Linfan, anak. Sabihin mo, ginagawa mo ba ito para sumikat ang sarili mong buhay sa pamamagitan ng pagsisikap? anong ibig sabihin niyan? Matauhan ka! Nakalimutan mo ba na nanumpa kang manalo ng una sa pagsubok? Nasaan ang iyong diwa? Hindi ako nanumpa. Huwag mong hayaang maging palakas sa ilalim ng balon. Kailangan mong tumalon palabas. Tingnan mo ang malawak na langit sa labas. Damhin mo ang ugong ng hangin, hindi ako nakaupo. Matuto sa kawayan. Linfan kawayan. Tama. Kawayan iyan. Kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi ito yuyuko. Ito ang katatagan ng kabataan. Ito ang diwa ng hindi pagsuko, nakaka-inspire. Makinig kayo. Ang mga patakaran ng Flying Sword Kuju ay napakasimple. Sa panahon ng laban, bawal ang mahika. Kailangan lang nating umasa sa purong pisikal na lakas at kasanayan sa espada. Sipain ang bola ng patas papunta sa goal ng kalaban. Kaya, palakasin ang loob mo. Hindi ito gagana. Wala talagang pag-asa ang team ni Linfan. Walang suspense ang laban. Boring. Damn it! Talagang wala tayong laban. Hindi man lang tayo makahawak ng bola. Hahaha. Ito na ang huling antas. Wala na akong urungan. Kahit ipagsapalaran ko ang buhay ko, mananalo ako sa laban na ito, isipin mo. Naniniwala ako sa'yo. Kung tutuusin, ikaw ang lalaking pinili ko, hindi ako nagkakamali sa paghusga. Bali? Binti. Tiyak na bali ang binti. Kumpeho. Chen Yuan. Kasuklam-suklam. Patas na laban, ganito. Patas at walang daya. Katawa-tawa at walang kwenta. Sa cultivation, ang mananalo ang hari. Basta manalo ako. Ang iba. Mahalaga ba? Paubos na ang oras. Masyadong malaki ang agwat. Talagang natalo tayo ni Shen Yuan. Nabali rin ang binti ko. Pero, gusto ko talagang magtanong sa'yo. Ayos lang ba sa'yo na manood ka lang? Malayo na ang narating natin. Susuko ka na lang ba ngayon? Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Eto. Yuan. Nangunguna tayo ng 12-12 ng puntos. Ang larong ito, panalo na natin. Ang kabilang koponan ay grupo lang ng mga baguhan. Ngayong nabali ang binti ng baliw na yon. At si Linfan ay takot na takot gamitin ang kanyang lumilipad na espada. Kaya sila ay kulang ng 2 tao. At saka, mayroon din tayong espiya sa kanilang koponan. Tanga tayo kung matatalo. Sa pagbabantay ko sa gate na ito kung dumating ang bola, sisiguraduhin kong madali silang makapuntos. Panlin, sa wakas gagalaw ka na. Sa wakas, nagpasya ka ng kumilos, ha? Ikaw, pabaya mong pogi.
Hindi lang ikaw ang. Makipagkaibigan sa senior na iyon. At pinahiya mo pa ako sa harap ng lahat. Mas nakakainis pa si Tianjin Ling. Nagpapakumbaba akong sumali sa walang kwenta mong team. At hindi ka man lang nagpapasalamat sa akin. Ngayon, ipapaintindi ko sa'yo. Lumaban ka sa akin. One Air Su. At magkakamalas ka. Yuan, Tignan mo yung duwag na nasa baba. Talagang gagalaw siya. Aba, ano to? Nakikita mong ang bumagsak ang kuya mo. Ngayon gusto mong sumugod para ipaghiganti siya. siya Ang unang dalawang pagsubok. ay puro swerte lang. Sa paningin ko, natatakot siyang sumali sa huling laban na ito. Malinaw na siya ay isang lalaki na hindi man lang matutong lumipad gamit ang espada. Isang asong hindi pa man lang ganap na lumaki, akala niya makakalipad siya sa langit. Kahit halos hindi siya makalipad. Parang pinapadala lang sa amin ang isa pang. Isang gumagalaw na punching bag. Nakikita ko na matagal na siyang hindi kumikilos. Baka siya ay Hindi talaga marunong lumipad ha? Kaya isa siyang pato na walang balahibo. Ha 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 ha. lumilipad siya pataas. Talagang lumipad siya. Diyos ko. Lumipad si Lin. Talagang lumipad si Lin. Talagang nakapag-hover siya sa hangin. Ano ba yan? Kaya itong loko kaya pala niyang gawin? Kaya nakatayo siya roon na parang patay na tao ng napakatagal. Ano bang ginagawa niya? Itong walang ingat na tanga. Ano ang gusto niya? Sinasadya niyang gamitin itong katawa-tawang pose. Gusto ba niya akong asarin? Magaling, napakagaling. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano baybayin ang kamatayan. Bubugbugin kita. Pasa. Kahit ipasa ko ang bola sa isang talunan na tulad mo, Ano ang magagawa mo? dilatan mo ang mga mata mo, at tingnan mo ang malaking lamang na iyon. At tingnan mo. Ang distansyang ito mula sa gitna. At ikaw, basurang kumakawag. Ang paghawak sa bola ay isang insulto sa laro. Lin, saluhin. Tara, agawin natin ang bola niya at turuan siya kung paano lumipad. Sige, panoorin mo akong patumbahin ito mula sa basurang iyan at sipain siya pababa. Kung ganoon, ang mga binti ni Fanlin ay mabali rin. Tara na lahat. Dapat kang mag-ingat. Pigilan siya. Hindi natin hahayaan maka-score ang tanga. Ayoko pa mamatay. Go! Naka-score si Lin Fan. Hindi na tayo 0. Galing. Puntos na tayo! Hahaha. Puntos na tayo! Gaya ng inaasahan, ang lalaking pinili ko, Ling Tianjin. Ang galing ng tira! Ito, paano naging posible? Isang puntos lang. Wala ng oras. Masyadong malaki ang agwat. Wala tayong chance sa manalo. Dead end pa rin. Ano ba tong bagay na ito? Pinalipad talaga nito pabalik ang bola. Magaling. Gaya ng inaasahan, ako si Tianjin Ling. Ang lalaking pinili ng anak ng tadhana ay hindi maaaring maging ordinaryo. Gamit ang aking mga daliri sa paa, kaya kong kontrolin ng tumpak ang ganitong nakakatakot na lakas at trajectory. Ito ay isang kasanayang pangdiyos. Itong talunan ay swerte lang. Basta makuha ni Shen Yuan ang bola, ipapa-score ko siya. Go! Itong bola ay akin na.
Yung maliit na talunang iyon ang nagdulot sa akin ng sobrang problema. Black sila! Wanner, Paano nangyari to? Disipulong trial na si Suwaner gumamit ng ilegal na mahika lumikha ng panlabas na panghihimasok sa laban, hindi sumunod sa mga patakaran ng arena agad na nadiskwalipika. Pakawalan ako! Master, labag ito sa mga patakaran. ikaw, mabuti, magaling. Nagawa mo. Magaling. Tapusin na ito. Ito ang soccer match ng Qingyun Sect ay walang katulad. Unang pwesto ngayong taon. Hindi. Una sa aming sekta. Una sa aming kontinente. Hahaha. Laban tapos. Henyo. Talagang henyo siya. Wala pa akong nakitang ganito kalakas. Ano ang gagawin ko? Tumaya ako sa maling tao. Buwisit. Magkakasama tayong masusunog. Ang Forever Tomorrow Life Team. 999 puntos. Panalo. Nanalo. Nanalo tayo. Lin, ikaw ang Diyos ko. Lin Fan, bata. Napatunayan mo, Karapat-dapat ka sa akin. lalaki ni Ling Tianjin. Panalo na ba tayo? Peke-peke lahat. Hindi mahuhulaan ang langit. May kaluluwa ang lahat ng bagay. Bati, Master Azure Cloud. Bati, Master Azure Cloud. Bati, Master Azure Cloud. Tumayo. Oo. Kaya ikaw ang aso. Sa totoo lang, avatar ko ang asong iyon. Ikaw ang aso. Hindi mahalaga. Ang avatar kong ito ay sinadya upang subukan ang katangian ng mga alagad. Hindi ko inaasahan na masaksihan ang galing ng palabas. Ang nangungunang ranggo ng pagsubok ay napagpasyahan na. Alagad na si Lin Fan ang nangunguna sa unang pwesto. Ang galing. Lin Fan, ang galing mo. Kuya Fan, narinig mo ba iyon? Unang pwesto. Unang pwesto sa pagsubok ng Azure Cloud Sect. Kung makapasok ka sa Inner Sect, lahat ng uri ng bihirang kayamanan, pwede kang pumili ng kahit ano. Kuya Fan, aakyat ka sa langit, kilala sa mundo ng paglilinang. Kuya Fan, ikaw na ang nangungunang ranggo. Walang hanggan ang kinabukasan mo. Ano ang gagawin mo? Pupunta sa Scripture Library? Kukuha ng Legendary Skill? O Spirit Herb Peak? Pumili ng pribadong kuweba? Bahay. Lin Fan, nanalo ka ng unang pwesto sa pagsubok na ito, pero dapat sundin ang alituntunin ng sekta. Ayon sa tradisyon, dapat naming subukan ang iyong spiritual route. Tumuloy ka. Naku, nagkamali na naman ako. Hahaha. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Isang katawan na minsan lang sa isang milenyo, hindi napapailalim sa mga patakaran ng langit at lupa. Naging mababaw ako. Pwede na po ba akong umalis? Umuwi na po?
Handa na ako. Hahaha, yan ang Ling Tianjin ko. Ang nakababatang kapatid na inampun ko. Isang galaw. Gumuho ang langit at lupa. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan pa rin kita, bunso. Yung tungkol sa bunso, hindi ko sinabi yan. Sinabi ko nga, mananalo ako ng una. Binabati kita. Magkikita tayo muli. Pakialagaan mo ako. Bunso Lin Fan. Baka. Gulo po. Gantimpala para sa'yo. Panapanahong espesyal. Lasa ng sugar fried hawthorn. Pritong hawthorn na may asukal. Ang saya ko! Pamaypay. Lipad. Lipad ng taas hanggat kaya. Ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko ay ang makita ka. Sa gabing maulan na yon, at ikay ampunin. Paano po bubuksan ang takurin na ito? Huwag gumalaw. Ako na, ilang beses ko bang sinabi sa'yo, hilahin mo, hindi pilipitin. Hindi ganyan. Ako si Fan Lin. Wala akong pangarap. Gusto ko lang makasama ang aking guro. Mamuhay ng hindi nagtatago. Kung hindi ito papayagan ng mundo, magsusuntukan ako. Lumaban.